Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito, no? For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates kasi hindi to magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Check mo yung natal chart mo. Okay? Kasi iba sa inyo, no? Kahit sinasabi kong Virgo ito, pwedeng, kung cross-watcher ka, ikaw yung makarelate, ikaw yung makakuha. Actually, pwede naman talaga magkapalit-palit ang role. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Kung hindi ko makukuha yung energy mo, hindi ka nakaka-relate sa sinasabi ko, okay lang yon. May mga next readings pa tayo. So, anyway, let's start your reading. This is for the sign of Virgo. Magko-concentrate tayo doon sa person na laging nag-iisip sa'yo. Who is this person na laging nag-iisip sa kay Virgo? Summarizing Venus, Jupiter, Virgos. Okay. By the way, kung gusto mong mag-avail sa aking TikTok shop, yung mga bracelet na ganito, yung may mga piyaw, specifically yung product na yon, may kasama yung free na palm reading. Okay? So, yeah. Please check it out. Unicorn Princess Tarot, yun yung shop. Anyway, let's start. This is for the sign of Virgo. Okay, so you do over the Ten of Swords. Ito yung person na lagi nag-iisip sa'yo. The Hierophant is here. The Sun is at the bottom of the deck. Anyway. Okay. Wait lang. With the Ten of Swords and the Hierophant is a major arcana in Taurus energy. Also with the Sun. Pwedeng nagkaroon na ng ending sa inyo nito person na ito or feeling niya na nag-end na talaga yung sa inyo. No? Hindi siya masaya doon sa nangyari, sa kung ano man yung ending na nangyari sa inyo, hindi siya masaya doon. This person is very traditional na person, pero pwedeng may mga nagawa or nangyari sa inyo na against dun sa pinaniniwalaan niya sa usaping tradisyon o relihiyon. Sabihin na natin gano'n. May nangyari na pwedeng ito rin yung naging dahilan kung bakit nakaramdam or nagkaroon ng feeling niya parang wala na. Nag-end na talaga yung sa inyo. This person with the Sun, this is not, nakukuha ko yung energy na reversal, which is nagpakita naman talaga siya ng reversal, no? And, hindi siya masaya eh. Kasi this person, gusto niya mag-offer sa'yo with the Page of Cups ng, or kung hindi man offer, maybe just to talk to you. Na parang, gusto niyang magkaroon ng pag-uusap sa inyo dahil pwedeng in the past hindi siya naging honest sa kung ano man yung emotions niya. So hindi siya masaya kasi parang lalong nawala ng pag-asa na masabi niya sa iyo kung ano yung emotions niya for you. This person, nakikita natin yung naghihintay pa rin siya pero parang sa ngayon, sa mga nangyayaring mga bago ngayon sa buhay niya, pwedeng, or sa iyo, kung sino man, there's this death card, so this is an ending energy, so, like, endings brings new beginning with the Ace of Swords. Parang nagkaroon ng
maybe even separation, or naging mas malinaw yung separation sa inyong dalawa para sa taong to. So, masakit. And actually, hindi niya alam kung may future pa sa inyo. Like, in the past, maybe hoping na meron, parang ganun. So, this person is waiting. Pero, sa ngayon, mas iniisip niya na kung ano yung mga nawala or hindi nangyari sa buhay niya, mas tinatanggap niya na lang yun na maybe hindi yun para sa akin, or yung kumbaga kung may separation sa inyong dalawa, pwedeng iniisip niya na maaaring hindi ka para sa akin, kaya nangyari to, ganyan, etc. So, alamin na natin, tell me more about the connection with Virgo and this person. Yeah, there's this unrequited love. Clarify the unrequited love, please. Reconciliation, make the effort and trust. Sa ngayon, feeling ng person na ito, hindi enough or hindi tama yung timing or yung others, pwedeng hindi ka ganon ka-attracted sa kanya. So, feeling niya hindi ka ganon ka-attracted na sa kanya para magpursige or ituloy pa yung connection ninyo. Parang, this person is full of insecurities, sabihin na natin ganon. This could be someone in the past na I feel like gusto niyang bumalik sa buhay mo but feeling niya hindi mo kasi siya papansinin na because you are already distracted. Parang ganun. So, pwedeng feeling niya distracted ka na sa kung ano man. And ito yung dahilan para sabihin na nating nagle-let go itong person na ito. Pero of course, gusto niya pa rin ng reconciliation. Ano ba yung emotions niya towards you? Anong emosyon ng taong ito patungkol sa'yo? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ano yung emosyon niya patungkol sa'yo? For the sign of Virgo, please. You do over the world. The Magician. Puro Media Arcanas to, guys. Page of Swords. And you do have here the Nine of Swords at the bottom of the deck. Gusto ko itong i-clarify what's with the Magician, the World, and the Page of Swords. Bottom of the deck, we do have here very soon. Worth waiting for. And then, kanina ko pa napapansin itong card na ito. So, gagamit ako ng isa pang deck kasi kanina pa siya nagpapapansin sa akin. So, sige, kukuha tayo ng message din dito. Okay, thank you. Spirit guides, angel guides. Emotions niya for you. We do have your separation, the golden mirror. And we do have here the grim reaper. Ito yung emotion na parang sa ngayon,
There's a lot of sadness. Pero, alam mo yun, yung parang pinupush ka niya palayo. Kasi marami siyang, um, the Page of Swords is here. So, marami siyang nakikitang hindi maganda sa sarili niya or insecurities. Ang emotion niya ngayon with the world, I feel like punong-puno ng pagtatago and more on insecurities nga eh. Kaya kanya tinutulak palayo kasi na-insecure siya. Feeling niya walang-wala. The Magician is here. Also, the Magician is, for me, that's a person who is hiding a lot of things, puno-puno ng trickery. Pero, ito yung realidad doon sa emotions niya. There's a lot of pain, a lot of kalungkutan, insecurities. This person is really sad. Sobrang nasasaktan. Kasi nga parang ang nararamdaman niya, nafe-feel niya is dahil dito sa mga transformation, mga changes na nangyari sa buhay ninyo or sa inyong dalawa, parang wala nang second chance or chance pa sa connection ninyo, no? So, sa ngayon, mas nakikita natin, like, the word self-absorbed, diba? Yung nakukuha natin dito with the golden mirror, yung sarili niya, yung nakikitaan niya ng dahilan kung bakit hindi siya sigurado sa future para sa inyong dalawa. Like, feeling niya wala nang future sa amin. Wala nang future sa atin. Parang ganon. And, kaya may pag-push or pagtulak sa'yo. So, what will happen in the future for the both of you? Gusto ko munang malaman, no, kung ano yung gusto niyang mangyari. Kasi medyo nawiwirdohan ako sa person mo. Anong gusto niyang mangyari? King of Cups is here at the bottom of the deck. Two of Swords and Four of Cups. Want to get one more card. The Devil is at the bottom of the deck. Ten of Cups, Ten of Wands is here. What's with the Two of Swords? Some kind of decision. Ito. Healthy choices is here. Another card. Could be dealing with the twin flame. The Runner is here. Clarify the Four of Cups. So, ito na. Dragonfly and I Like You. Sa ngayon kasi, ang gustong mangyari ng person mo is hindi niya rin alam. Honestly. Hindi niya rin alam kung ano gusto niya mangyari, kung anong dapat niyang gawin. But this person, ang pinakaayaw niya is mawala ka completely. Like, this person is not willing to let you go. Yung at least man lang may contact pa rin. Ganon. At least man lang nakikita pa rin kita. Kasi alam niyang wala siyang maipapakita sa'yo. Maiyayabang or masasabi. Sabi ko nga na-insecure siya eh. Pwedeng nakukumpara niya kung ano yung mga meron ka na sa buhay mo sa kung ano yung meron sa kanya, which is wala siyang makita doon sa sarili niya na pwedeng ipagmalaki. Parang ganun. And with the I Like You, this person really do likes you. But
sa ngayon ang gusto niya is lumayo. Like, pinupush ka niya, gusto niya lumayo. Wala siyang ginagawang movement, nagiging cold siya kasi gusto niyang lumayo. Pwedeng gusto niya magkaroon ng mag-concentrate sa mga changes. Gusto niya masanay sa mga changes na nangyayari sa kanya ngayon. And this person with the devil is like pwedeng pinangangatawanan niya or parang may pagsisisi pero wala na rin naman ako magagawa parang ganun. So pinangatawanan na lang niya kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Ganun. So what will happen in the near future for the both of you? Yeah, this is the future card with the 8 of Cups. Eight of Wands, 7 of Pentacles, King of Wands. Bottom of the deck is the 7 of Swords. King of Cups. King of Pentacles. So, tatlong king ito. Clarify the King of Wands. Engagement is here. Clarify the King of Cups. There's this butterfly and the passion. Clarify the King of Pentacles. Cupid's arrow. I feel like dito sa situation ninyo, kung sino man itong taong umiiwas, in the future nakakita tayo ng offer mula dito sa taong to. Na pwedeng may kinalaman, I don't know, yung iba may kinalaman sa money But, anyway, there's this offer. Because, some kind of apology or pagsuyo yung nakikita ko doon. Parang umiiwas siya kasi hindi niya pa kayang bumawi, parang ganun. Pero in the future, kung kaya niya nang bumawi or mag-offer, babalik siya, parang ganun. Sa ngayon, kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. But in the future, there's this offer or invitation or an offer na pwede may kinalaman sa money mula dito sa taong to. Dito sa tatlong king na ito in the future, I see this as people in your life na pwedeng dadating sa'yo. Okay, there's these three people. One is a person who would come back in your life. Pwedeng para magkaroon ng some kind of partnership. I can see commitment. This time around, kung mag-offer ng partnership, may commitment na kasama doon. Kasi maybe in the past, may mga nakapartner ka na hindi naging committed doon. And pwedeng hindi love yung tinutukoy. Pwedeng may kinalaman yun sa career. Or maybe business para sa iba. Kasi with the Page of Wands and the King of Wands and the King of Pentacles, maybe a business person. So, pwedeng ganun. Committed. Commitment. Partnership na may commitment. And I can see some of you pagdating sa love, there's this relationship na mas mag-e-evolve
mas magiging masaya, mas magiging mas maganda na relationship. If you are in a relationship with someone else, maybe nakakita ko ng child, so maybe because of a child, maybe yun yung makatulong para mas mag-evolve, maging mas maganda yung relationship or yung connection. Yung iba naman sa inyo, you could be dealing with someone na medyo isip bata, pero it's okay. Parang yung pagiging isip bata niya, yung magiging dahilan para mas mag-evolve yung relationship ninyo. For some of you, I can see a surprise or some kind of invitation or a surprise na dadating sa'yo, and huwag kang magdalawang isip, like, go for it. No? Pag may something na inoffer sa'yo, like, mag-take ka ng risk. Yun yung nakikita nating message kasi it could bring you yung potential ng pera. So, pag may magandang offer, sige. Even if you're busy, you're unavailable, gawan mo ng paraan na maging available ka. 'Di ba? Kung halimbawa yung pinagkakaabalahan mo, pwede namang ipagmamaya, or meron naman taong pwedeng siya muna yung sumalo dun sa ginagawa mo para lang mai-accept mo or mapuntahan mo yung dapat mong puntahan, do that. Kasi it can bring you a lot of money. Hindi ka magsisisi. Mas magsisisi ka pa kung hindi ka pumunta, hindi ka dumalo, hindi ka dumating. Kasi marirealize mo, sayang, dapat pala noon pa lang tinanggap ko yon or pinuntahan ko yon. 'Di ba? Actually, more on money, maganda yung nakikita natin. Go for it. Nakakita ako ng very busy person dito in the future sa inyo. Maraming ginagawa, maraming pinupuntahan, daming actions, actually. Pero, with the Seven of Pentacles, hindi mo namamalayan, unti-unti na palang dumadating ang blessings sa'yo. Kailangan mo lang saluhin ng saluhin ng saluhin. And kailangan mo lang maging available yung oras mo para masalo mo itong mga bagay na ito. For some of you dealing with a twin flame, magiging particular tayo. There's a message na nakikita natin na mas magbibigay sa'yo ng clarity. So, ano yun? Wait lang. Actually, hindi ko napansin ito. So, we will take that as a message for you. For twin flames. Ano yung clarity? Yeah, this is soulmate. Heartbroken. Addiction. Luck is here. Heartbroken hammer. Sa communication, napakatagal. Wala tayong nakikitang kasayahan or pag-open up na mangyayari or something na magugulat ka or makakapagpasaya sa'yo. Yung clarity na nakikita natin dito is that there's this new beginning for the both of you, pero separately. Now, if you're dealing with your twin flame, pwedeng may sa separation na ito, may kanya-kanya kayong mga new beginnings na kailangan mo pag-focusan with the camera. Like, huwag mo ituon ng pansin ang sarili mo or ang pag-iisip mo sa twin flame mo, kasi katulad mo, meron din mga new beginnings na nangyayari sa buhay niya. The more na
The more na magfo-focus ka sa person mo, the more na masakit para sa'yo or malulungkot ka lang sa connection ninyo. Dahil mahirap alam ko mahirap mahalin yung taong to. Lalo na there's this twin flame connection. There's this twin flame energy sa inyo. Mahirap mahalin yung taong yun. Pero, mas mahirap kung lagi mo na lang pipilitin yung sarili mo na mag-focus sa kanya. Or, yung iba hindi naman pinipilit, Pero, as simple as makakita ka lang ng mga angel numbers tapos iisipin mo agad may kinalaman yun sa inyo, you're still holding on. You're still being obsessed with this person. You have to let go. You have to let go. Hayaan mo na lang. Kumbaga yung love sa twin flame na ito is nandun na talaga. Kasi kahit habang buhay, kahit dumating ka sa puntong umidad ka na, nandun pa rin yung love na ito para sa twin flame na ito. Hindi yun mawawala. Pero i-accept mo yun that this is your twin flame. Maybe medyo nagiging mahirap yung connection ninyo dahil sa separation na ito. Pero ang mas kailangan mong i-work out is yung sarili mo. I feel like pwedeng may kinalaman sa career yan. I-work out mo yung mga career mo. Yung kontrata ko sa anumang contract yung meron ka ngayon. Focus on that. Okay? And sa ngayon, walang ibang magmamahal sa'yo kasi kundi ang sarili mo. Huwag mo i-expect na yung person nito, mahal ka niya, etc. Pwedeng oo kasi twin flame mo siya, di ba? Pero kung naman yung changes na nangyayari sa inyo ngayon, may mga bagay na kailangan tanggapin. And yun yung clarity for you na nakikita natin. Maaring, sumugal ka, pero sa ngayon, nakikita natin medyo talo ka pagdating sa connection ninyong dalawa. Pero hindi sa buhay mo, kung magfo-focus ka na lang sa buhay mo. Huwag ka na muna tumaya, parang ganun. Ito yung time na hindi sa lahat ng oras kailangan mo mag-take ng risk. Hindi mo kailangan sumugal, hindi mo kailangan tumaya. Maybe you have to invest on yourself rather than magte-take ka ng risk sa person na ito. Kasi now is not yet the right time to do that. Okay? So, anyway, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.